Bakit parang kahit anong sipag ko, wala pa rin akong naiipon? Ito ang tanong ni Marco habang nakaupo siya sa labas ng maliit niyang apartment 12:00 ng gabi. Pagod siya galing trabaho. Basang-basa ang polo niya sa pawis. Masakit ang likod. Pero mas masakit yung pakiramdam na ilang taon na siyang nagtatrabaho pero parang wala pa rin siyang naaabot. Every cut-off, ubos agad. Minsan nga, kulang pa. Hindi naman maluho si Marco. Wala siyang mamahaling kotse. Wala siyang branded na damit. Hindi siya nagta-travel. Pero bakit walang natitira? Hanggang isang gabi, napaupo siya at tiningnan niya lahat ng ginastos niya sa isang buwan. At doon siya natahimik. Hindi pala malalaking bagay ang sumisira sa pera niya, kundi maliliit na bisyo na araw-araw niyang ginagawa. Yosi pagkatapos ng trabaho, inom kapag stressed, online betting, panglibang lang, milk tea kapag bored, grab food kahit kaya namang magluto, late night inom kasama tropa para mawala stress. 1,000 dito, 500 doon. Mukhang maliit. Pero nung pinagsama-sama niya, mahigit 10,000 pala ang nawawala buwan-buwan. At doon niya na-realize ang isang bagay. Hindi kahirapan ang unang sumisira sa tao, kundi kawalan ng disiplina. Kasi minsan hindi ka naman talaga kulang sa kita. Kulang ka lang sa control. Maraming tao gustong yumaman, pero ayaw kontrolin ang sarili. Gustong makaahon, pero alipin ng impulsive decisions. At ito ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng mahirap tamad, pero maraming nananatiling mahirap dahil sa habits nila. Everyday pleasure, temporary escape, sandaling saya, pero kapalit, delayed future. At si Marco, ganoon. Tuwing stress siya, gastos agad. Tuwing malungkot, inom agad. Tuwing may sweldo, reward agad sa sarili. Akala niya self-care, pero unti-unti pala siyang nilulunod noon. Dahil lang totoong freedom, hindi galing sa pag-spend, galing ito sa control. Hanggang isang araw, may napansin ang katrabaho niyang si Adrian. Tahimik lang si Adrian, hindi pala inom, hindi sugarol, hindi mahilig sumbay sa gastos ng tropa. Pero after ilang taon, may maliit na negosyo na siya. May emergency fund, may investments. Habang sila, paycheck to paycheck pa rin. Tinanong siya ni Marco, "Paano mo nagawa?" At simple lang sagot ni Adrian, "Hindi ko nilalabanan ang kahirapan gamit ang motivation. Nilalabanan ko gamit ang discipline." Pag-uwi ni Marco noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya yung salitang discipline. Hindi motivation, hindi sipag lang, discipline. Doon niya naalala yung librong nakita niya online noon. Yung libro na lagi niyang iniskip dahil akala niya isa lang itong motivational book. Pero nung binasa niya ang The Art of Discipline, parang sinampal siya ng realidad. May isang linya doon na tumama sa kanya. Every undisciplined habit is a tax on your future. At doon niya nakita ang sarili niya. Hindi siya pinapahirapan ng mundo lang. Pinapahirapan din siya ng sarili niyang choices. Kaya unti-unti siyang nagbago. Hindi overnight, hindi dramatic. Pero totoong pagbabago. Una niyang tinigil ang online betting. Mahirap kasi nasanay na utak niya sa mabilisang dopamine. Pero tiniis niya. Sunod, binawasan niya ang inom. Imbes na sumama gabi-gabi, umuuwi siya agad. Tinawag siyang KJ. Tinawanan siya, pero hinayaan niya lang. Kasi unang beses sa buhay niya, iniisip niya na ang future niya. Nagbaon siya ng pagkain, nag-budget, tinigil ang impulsive shopping. At sa bawat perang hindi niya ginastos, pakiramdam niya may bahagi siyang binabawi sa buhay niya. After 6 months, hindi pa siya mayaman, pero may ipon na siya. At higit doon, may respeto na siya sa sarili niya. Dahil ang discipline, hindi lang tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa pagiging taong marunong tumupad sa sariling pangako at doon nagbabago ang buhay ng tao, hindi sa isang malaking opportunity, kundi sa maliliit na desisyon araw-araw. Kaya kung pakiramdam mo, hirap na hirap kang makaipon, tanungin mo sarili mo, talaga bang maliit lang sahod ko? O masyado lang akong nagpapatalo sa temporary pleasure? Kasi maraming tao ang hindi sinisira ng kahirapan. Sinisira sila ng habits na hindi nila makontrol. At tandaan mo ito, ang bisyo, hindi lang kumukuha ng pera. Kinukuha nito ang future mo. Every vape, every impulsive order, every sugal, every gabing puro deserve ko to. Unti-unti nitong ninanakaw ang buhay na gusto mong marating. At habang hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, mananatiling kontrolado ng sistema ang buhay mo dahil ang taong walang discipline, madaling manipulahin, madaling ubusin, madaling ilihis, madaling gawing alipin ng dopamine. Pero ang taong disiplinado, kahit maliit ang kinikita, may direksyon, kahit mabagal, umaangat, kahit hindi flashy, lumalakas. At iyon ang tunay na power, hindi yabang. Hindi motivation videos, hindi fake success online, kundi ang kakayahang sabihin sa sarili, hindi ko kailangan ng temporary pleasure para lang makaramdam ng saya. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa wallet, kundi sa isip. At baka ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin makaipon, hindi dahil malas ka, kundi dahil may mga bagay kang ayaw bitawan kahit sila na ang sumisira sa future mo. Kung gusto mong mas maintindihan ang mindset ng tunay na discipline, basahin mo ang librong The Art of Discipline. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng mas malaking sweldo. Kailangan mo lang maging mas malakas kaysa sa mga bisyong sumisira sa buhay mo.